Mapagpalang araw sa ating butihing narrator at mapagpalang araw sa lahat ng nakikinig sa inyong channel. Tawagin nyo na lamang po ako sa pangalang Arnel, nakatira dito sa lugar ng Pangasinan. Mahilig makinig sa mga kwentong kababalaghan ang aking anak at palagi siyang nakikinig sa iba't ibang narrator. Hanggang sa nagawi na siya sa inyong channel at nagustuhan niya ang mga kwentong ini-air ninyo sa inyong YouTube channel. Kung kaya't kinukulit niya akong ibahagi ko umano ang aking karanasan nang sa ganon ay mapakinggan rin umano ng iba pang mga masusugid ninyong tagapakinig. Kaya naman po kabaryo, isinulat ko ang kwentong ito na hangos sa tunay kong karanasan at ang anak ko na lamang ang magpapadala sa inyo. 1997 nang mangyari ito at noong mga panahong iyon ay bagong mag-asawa pa lamang kami ng aking asawang itago nyo na lamang sa pangalang Rosa. Nang mga panahong iyon ay kasalukuyan siyang nagdadalang tao sa aming panganay na anak. Kaya naman sa tuwing sumasapit na ang dapit hapon ay hindi ko na siya pinapalabas ng bahay. Dahil sa aming tinitirang baryo noon ay may mga bali-balitang may gumagalang aswang at ang punteriya ng aswang umano ay ang mga bata at buntis. Isang gabi, habang nagpapahinga kami sa gilid ng bahay kasama ang aking biyenan, bigla na lamang kaming nakalanghap ng kakaibang amoy. Kaya naman nagreklamo na ang aking biyenang babae kung ano raw ang amoy na iyon. Baka naman may nagtapon lang ng patay na hayop dyan sa gilid ng kalsada. Rinig kong wika ng biyenan kong lalaki. Ano ba yan? Ginawa na kasing tapunan nitong gilid ng daanan natin. Porke ba nasa liblib na tayo ng baryo? Hindi man lang marunong rumespeto ang mga kapitbahay. Reklamo pa ng biyenan kong babae. Sa totoo lang po kasi, liblib na ang baryo na tinitirhan namin noon. Mga naglalakihang puno at talahiban ang mga makikita mo sa gilid ng daanan. Iilan pa lang rin ang mga taong nakatira at magkakalayo ang agwat ng mga bahay. Kaya naman sa palagay ko ay matatawag na liblib na baryo ang aming tinitirhan noon. Balik na po tayo sa kwento. Dahil sa umaalingasaw na ang napakabahong amoy, kung kaya't hindi na napigilan ng asawa ko at nagwika siyang hanapin ko raw ang amoy na nalalanghap niya dahil hindi raw siya makatulog. Sige, sandali lang at kukunin ko lang ang itak. Tugon ko rito. Hindi ko naman na kailangan pa ng pang-ilaw dahil malaki ang buwan ng gabing iyon. Kung kaya't maliwanag ang buong paligid. Matapos kong ang masukbit sa bewang, ang itak ay kaagad na akong lumabas ng bahay. At hinanap kaagad ang pinagmula ng napakabahong amoy na iyon. Subalit, hinalughog ko na ang paligid na malapit sa amin. Kaya lang ay wala talaga akong makitang patay na hayop. Wala, Rosa. Hindi ko talaga makita kung saan nagmula ang amoy na umaalingasaw. Wika ko sa aking asawa nang makabalik na ako sa bahay. Akmang magsasalita na sana ang asawa ko nang bigla na lamang kaming nakarinig ng malakas na paghampas ng mga malalaking pakpak paitaas. At nung tingnan ko iyon ay nagmula sa talahibang nasa gilid lang ng aming bahay. Takting, ano yun? Bulalas na tanong ng biyenan kong lalaki at napasilip na rin mula sa balkonahe. Nang mga sandaling iyon kabaryo, hindi ako makapagsalita. Gawa ng nasilayan ko ang napakalaking ibong lumilipad pa itaas. At kung aking iahambing sa isang hayop ay
nakita kong may hahalin tulad ko iyon sa isang tandang na manok. Kaagad ko nang pinapasok sa loob ng bahay ang asawa ko at ang biyenan kong babae. Nasa balkonahe sa labas ng bahay kasi sila ng mga oras na iyon. At tila sinisipat rin ng lumilipad na nilalang. "Tay, aswang ba yon?" Tanong ko sa biyenan kong lalaki. "Malamang, wala namang ibong dito sa lugar natin na kasing laki ng tandang. Taragis talaga oh. Baka yun ang sinasabi ng mga tao dito sa baryo natin." Mahabang tugon nito sa akin. Nang gabing ang iyon kabaryo ay napag-usapan namin ng biyenan kong lalaki kung ano ang gagawin namin at kung ano ang mga pangontra laban sa aswang. Nag-aalala ako sa magiging kalagayan ng asawa ko dahil sa baka may mangyaring masama sa kanya kapag ako ay umalis dito. Lalo na kasi minsan ay mas naitatagal ko ang aking oras sa aking trabaho. Minsan ay alanganing oras na kami nakakauwi. Kinabukasan nga ay kaagad na kaming nanguha ng baging ng makabuhay at inilagay namin iyon ng biyenan kong lalaki sa pintuan at bintana ng bahay. Naglagay na rin ako ng mga asing nakabalot sa plastik at ang biyenan ko naman ay naglagay ng dinikdik na bawang sa bawat gilid ng bahay. Noong sumapit na ang gabi, habang nakaupo ko sa labas ng bahay at nagpapahangin, may napansin akong matandang nakatayo sa kabilang kalsada. Noong unay, hinayaan ko lang iyon dahil ang buong akala ko'y taga-roon lang sa amin. Subalit habang tumatagal na ay napupuna kong tila ba hindi iyon ordinaryong tao. Dahil sa tuwing sisipatin ko lang ang matanda at hindi ko tititigang maigi, para iyong asong nakaupo. Pero kung titigan mo naman ito ay makikita kong isa siyang matanda talaga. Kaya naman ang ginawa ko na lang ay pumasok na sa loob ng bahay at isinara ng maigi ang pintuan maging ang bintana ng aming tarangkahan. Kinabukasan, nagising na lang akong nag-iingay na ang mga tao sa labas ng bahay. Kaya naman, nagmadali na akong lumabas din. Ang buong akala ko kasi ay may nangyari na sa asawa ko. Narinig ko kasi ang boses nitong nag-iiyak. "Rosa, anong nangyari?" Pag-aalala kong tanong nang makalapit na ako sa kanya. Kaagad niya namang ipinakita sa akin ng wala ng buhay na alaga niyang pusa. Wakwak ang tiyan ng pusa at wala na iyong lamang loob. Aswang ang may kagagawan ng pagkamatay ng pusang iyan. Rinig kong wika ng matandang si Mang Claro. "Oh, Mang Claro, kayo po pala. Kailan pa po kayo nakauwi?" Tanong ko dito. Bali itong si Mang Claro, mga kabaryo, ay isang albularyong naninirahan sa baryo namin. Ilang linggo siyang nawala sa baryo namin. Gawa ng binisita niya ang anak niyang naninirahan sa Samar. Simula nga nang nawala ang matanda sa baryo namin ay doon na nagkaroon ng bali-balitang may aswang na namiminsala. Makikita nyo mamaya, babalik ang aswang sa bahay nyo, iya. Dahil hindi niya pa nakuha ang pakay niya. Mariing wika pa ni Mang Claro. Teka lang po, Mang Claro. Ano po ang ibig niyong sabihin? Anong pakay ho ang sinasabi ninyo? Naguguluhan kong tanong dito. Hindi naman talaga ang pusang iyan ang pakay ng aswang na iyon. Dahil ang tunay na pakay niya ay ang sanggol na dinadala ng asawa mo, Arnel.
Subalit, hindi niya ito nakuha kagabi kaya ang pusang iyan ang kanyang napagdiskitahan. Paliwanag ng albularyo sa akin. Nakaramdam naman ako ng takot noon, kabaryo, dahil sa mga sinabi ng matanda. Kaya naman kinausap ko siya ng masinsinan kung ano ba talaga ang ibig niyang sabihin noon. Inilibing ko muna ang bangkay ng alagang pusa ni Rosa bago ko nakipag-usap kay Mang Claro. Pinakiusapan rin siya ng mga magulang ng asawa ko na kung maaari ay manatili muna siya sa bahay namin. Dahil natatakot ang mga ito, baka raw may mangyaring masama sa asawa ko. Mabuti na lamang at sumang-ayon si Mang Claro. Kung kaya't buong maghapong pinagplanuhan namin kung ano ba ang dapat namin gawin. Kinagabihan nga ay habang nag-uusap kami, bigla na lamang kaming nagulat nang may marinig kaming huni ng wakwak sa gilid ng aming bahay. Talahiban na kasi ang magkabila ang gilid ng bahay namin, kabaryo. Kaya naman, hindi mo makikita kung may tao ba roon o nilalang. Napatayo naman ako nang biglang tumakbo palabas ng bahay. Itong si Mang Claro. Sige, lumapit ka rito, aswang. Siguro nga'y takam na takam ka na dahil hindi mo nakuha ang dapat mong kukunin. Kaya hindi mo na napigilan ang sarili mo bumalik rito. Pangahamon ng albularyo sa aswang. Kaagad naman akong sumunod sa kanya at doon nga ay talagang kinilabutan at nang hilakbot ako sa nakita kong itsura ng isang matandang lalaki na nasa paanan ng puno ng niyog. Dahil sa pulang-pula, ang mga mata nitong nagbabaga sa dilim at matalim iyon na nakatingin sa gawi namin. Nakanganga ito at walang humpay ang pagtulo ng malalapot na likido mula sa kanyang bibig. Kaya naman, napalunok na lang ako ng aking laway. Dahil ng mga oras na iyon, kabaryo, ay walang paglagyan ng kaba at hilakbot ang nararamdaman ko. Hanggang sa walang ano-ano'y nag-usal ng kakaibang salita si Mang Claro. At inihip niya ito sa magkabila ang kamay. Tapos ay bigla niya na lamang sinunggaban ng aswang. At noong mahawakan nga niya ay walang awang hinagupit iyon ng buntot ng pagi. Kung kaya sunod-sunod ang mga latay at talsik ng likidong kulay pula sa katawan ng aswang na iyon. Animal kang aswang ka. Ang lakas ng loob mong magasik ng lagim dito sa baryong tinitiran ko. Giit na wika ng albularyo at malakas ng hinambalos ang aswang. Noong makita kong naghihingalo na ang aswang, ay hinayaan na iyon ni Mang Claro na makaalis. Kaya tinanong ko siya kung bakit hindi niya tinuluyan ang aswang na iyon. Sinabi niya namang hindi niya kailangang patayin ng aswang dahil sa oras na patayin niya ang aswang at magbalik ito sa anyo bilang tao, maaari silang makasuhan ng husgado at makulong. Mas maigi na raw na mamatay ang aswang pagdating sa bahay nito, nang sa ganoon ay hindi sila mapagbintangang kriminal. Magmula nga nang bumalik na ang albularyong naninirahan sa aming baryo, ay wala na akong nabalitaang may mga nilalang pa ang naglakas loob na magasik ng lagim. Sa ngayon po ay andito pa rin kami naninirahan ni Rosa at dalawa na din po ang naging anak namin. Hindi naman na kami nakaramdam ng pangangambala sa bunso ko buhat ng gawin iyon ni Mang Claro. Dito na lang po tatapusin ang aking kwento, kabaryo.
naway mapagbigyan po ninyo akong mailahad itong karanasan ko sa inyong channel. Maraming salamat po. Yun. So, yung pinadala na sulat ni Arnel nangyari sa Pangasinan. Tapos, medyo bago pa to, no? 1997. Diba? Medyo nakakabitin lang, no, na ang nangyari lang is isang aswang lang ang umatake, no? Pero syempre, okay na yon kasi hindi naman natin hinahangad na may mangyaring masama sa asawa ni Arnel. Saka yung albularyong si Mang Claro. Ang galing nun, no? Biruin mo, talagang albularyo na hindi natin alam kung kanan o kaliwa. Pero sa tingin ko kanan kasi kinalaban niya yung aswang. Hindi rin nalahad, pero ang sabi ni Arnel, wak-wak yung aswang. So, siguro, ang pinakamagandang mangyayari dito, Arnel, kung naririnig mo man to ngayon, sana makausap mo si Mang Claro. Diba? Kasi, base sa paglalahad ni Arnel, kumbaga, expert na si Mang Claro sa mga ganong sitwasyon eh. Kung kwento ni Mang Claro yung may lalahad dito, feeling ko mas marami siyang may kikwento. Kaya Arnel, kung naririnig mo to ngayon, at kasi sabi mo hanggang ngayon nandiyan ka pa rin, sana makausap mo si Mang Claro, no? Kung nandiyan pa rin siya, 1997 eh. Sana mapaunlakan mo na ilahad din ni Mang Claro yung mga karanasan niya tungkol sa aswang o ibang elemento. Kasi albularyo, napakaraming experience niyan, hindi lang sa aswang, di ba? Lalo na yung pamilya niya, yung anak niya nasa Samar. Alam naman natin na ang Samar, noong mga panahon, eto, disclaimer lang sa mga taga-Samar, hindi ko naman nilalahat. Pero, alam nyo naman na, kahit hindi lang dito sa kwentong baryo, di ba? May mga ibang sender na nasa ibang channel nagkikwento about sa Samar. Talagang grabe yung panahon na 1980s saka 90s yan. Talagang talamakang aswang manlalason dyan saka mambabarang, no? Siguro ngayon, hindi na rin natin alam, no? Siguro may mangilan-ngilan pero nasa liblib na talaga. Kasi, ang Samar ngayon, napakagandang lugar na yan, di ba? Tourist destination nga yan sa Pilipinas. Isa yan sa magandang pwedeng pasyalan. Pero, maraming history na nakatago sa lugar na yan. Kaya yun lang, Arnel. Sana mapaunlakan ni Mang Claro, no? Kung makakausap mo man siya. Saka kayo, mga kabaryo, kung meron kayong kwento na gustong ilahad o may komento kayo dito sa kwentong pinadala ni Arnel, mag-comment lang kayo sa baba. Babasahin ko yan. Siya nga pala dun sa mga active na nakikinig sa kwento natin. Hindi ko na kayo maisa-isa, pero soon magkakaroon tayo ng shoutout. Shoutout, yan. Saan nyo ba mas gusto ilagay? Sa unahan o sa ending? Feeling ko maganda hati, no? Kumbaga, intro ko ng bago ko simulan yung kwentong ito, di ba? Shoutout muna. Ayun, tas pangalan yun na lahat. Kasi marami akong nakikita since day 1 hanggang ngayon nagko-comment. So, yung pakikinig nyo palang napakalaking pasasalamat na yun, no? Saka sana nagugustuhan nyo pa rin yung mga kwentong ipinapadala sa atin. Sa ngayon, yun lang muna mga kabaryo. Hanggang sa susunod na kwento. Maraming salamat.